Hindi pa makauwi at stranded muna sa Toronto ang isang taga Cape Breton, Nova Scotia matapos ang matinding snowstorm na tumama sa lugar. Kinumusta rin natin ang lagay ng mga Pilipino doon matapos ang snowstorm. May report si Teresa Redula. So this is my car in Sydney Mines. Oh my God. So that's a street, but it's impossible to. There's nothing I can do with the situation this time. It's really bad. Hanggang sa litrato na lang muna nakikibalita ang taga Nova Scotia na si Jacqueline Molto. Pauwi na sana siya mula Toronto patungong Cape Breton Lunes. Pero ilang beses nang kinansela ang flight matapos bumagsak ang makasaysayang snowfall na abot balikat sa ilang bahagi ng probinsya. The runway in the airport is not cleared yet. So they already canceled 2 flights, so yesterday and today. And hopefully by Thursday, I can go home na. Nananatiling baon ang kanyang sasakyan sa snow. Pero mas nag-aalala siya ngayon para sa mga kakilala roon. Ito yung nag-crash na window. Oh my God. Tapos pumasok yung mga snow sa bahay. At first, I thought it was yung bata naglaro ng cotton. Or parang cotton or styro. O yung laman ng unan, di ba? Yeah. Pero snow pala siya. Patuloy ang cleanup sa kanilang probinsya. At sa Cape Breton, inaasahang tatagal pa ng ilang araw ang local state of emergency. Lalo't umaasa ang Nova Scotia na malilinis ang karamihan ng mga kalsada sa katapusan ng linggo. Grabe lang talaga yung pag-shovel namin. First time namin. As in talaga lalo na pag wala ka snowblower, yari ka. Pero isang Pilipino, naglalakad siya from probably 30 minutes just to come to work. Yung iba nawala ng water, but yun nga, nagkaroon na sila. Isang Pilipino naman, single mother siya. So ang hirap para sa kanya na lumabas ng bahay niya tapos siya lang mag-isang babae. Magpapaabot na rin ang federal government ng heavy snow clearing equipment at tutulong sa paglikas ng mga naipit na individual. Nagpadala na rin ng equipment ang New Brunswick. Sobrang laking help nun sa Cape Breton. Saka yun nga, yun din sa mga katulad namin, may mga small businesses dito sa Cape Breton. Marami na rin kasing Pilipino na may restaurant dito na may mga Chinese restaurant pero owned by the Filipino, ganyan. So, yun nga, hopefully maka back to normal kami. Nananawagan naman ng lokal na pamahalaan na huwag munang bumiyahe at i-clear out ang mga lakaran sa paligid ng inyong tahanan para maging handa sakaling magkaroon ng emergency. Mas matindi man sa inasahan ang natanggap na snow. May diskarte ang ilang Pinoy para mapaligaya ang isa't isa. Meron pa nga gumawa na parang cave sa labas ng bahay niya. Sabi ko, galing talaga ng Pilipino makaisip ng ng mga gagawin pa. Filipinos are very resilient, so they adjust to situations like even pandemic, di ba, na surpass nga natin yun. So we recovered from that. So I know that this will too shall pass. Gaano po kayo ka-excited umuwi? Hindi lang excited, so ecstatic. Teresa Redula, Omni News, Toronto.